Tiniyak naman ng Malacanang na naghahanap na ang gobyerno ng iba pang mapagkukunan ng langis. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ilang linggo nang sinasabi ng palasyo yung paulit-ulit na soundbite na naghahanap nga ng mapapagkunan ng bagong supply. Pero ano ba talaga ang timeline ng palasyo? Tama ka, Gigi. Kung matatandaan natin doon sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa media kahapon sa Malacanang, mismo ang Pangulong nagsabi na tiwala siya na kahit na matapos na yung 45 days ng inventaryo ng ating mga produktong petrolyo, magtutuloy-tuloy pa rin ang flow ng langis dito sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo doon sa kanyang isang video message, naghahanap na sila ng mga bansa na pwedeng maging alternative source ng mga oil products. At kanina, sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, na banggit niya na galing mismo sa DFA, sinasabing kinakausap na natin ang Canada, ang US, ang South America, kabilang na dyan ang Russia, para makita natin kung sino yung pwedeng maghatid sa atin ng mga petroleum products, lalo na hindi natin alam kung hanggang kailan magtatagal itong gulo sa Middle East. Jiggy. At Maricel, paano kung walang mahanap na alternative sources ng langis at paano kung hindi sapat ang makuhang supply? Gaya nung sinabi ni Mayan, posible magbenta ang Japan, may rumors na gano'n, pero 22 million liters pang isang araw lang. Ano ba talaga ang plano ng Malacanang? Yun nga, Gigi, ang medyo masakit sa ulo, ano? Pero base doon sa executive order na inilabas ng Malacanang, this is exactly the reason kung bakit sila bumuo ng Crisis Management Committee na tinatawag nilang UPLIFT o yung Unified Package for labor industry, transport, food. Ito yung binubuo ng iba't ibang miyembro ng mga kabinete at sa pangunguna nga ni Pangulong Bongbong Marcos, sila yung tututok to ensure na hindi tayo magkukulang ng supply ng langis. Pero pagdating doon sa konkretong contingency plan, hindi kasi siya masyadong malinaw sa ngayon, Gigi. Ang sinasabi lang talaga ng Pangulo is number one, naghahanap tayo ng alternative source sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang bansa. Kaya nga kahit yung dialogue with China doon sa possibility ng joint exploration, oil exploration sa West Philippine Sea, hindi nila isinasaray ang posibilidad na yan Dahil mismo si PBBM na rin nang nagsabi, nothing is off the table. Lahat ng mga pwede nating pagkunan ng langis, titingnan nila. Pero when it comes to concrete plans, di pa malinaw yan, Gigi. At kung i-apply ng gobyerno yung sa oil deregulation law na nagsasabing pwede i-take over ng palasyo ng Malacanang mga kumpanya ng langis, posible bang mangyari ito? Kasi kung titignan natin yung Oil Deregulation Law, Section 14, malinaw na nakasaad doon, Gigi, na in times of emergency, pwedeng i-take over ng Department of Energy yung oil industry to ensure na mapupush pa rin natin yung national interest. Base dun sa executive order kasi na inisyo ng Malacanang, nasa ilalim na tayo ng State of National Energy Emergency. So ang tanong talaga natin dyan, ibig bang sabihin ito pwede nang i-take over ng DOE ang oil industry to ensure na hindi rin talaga lolobo ng husto yung presyo ng petrolyo. Pero alam mo, ang sagot ng Malacanang dyan, kailangan nila kasing balansihin ang lahat. Ayaw naman daw kasi nila na may sektor na mag-suffer in favor of the other. So kailangan balansi ang lahat. Pero sa isang radio interview, nabanggit din kasi ni DOE Secretary Sharon Garin na mukhang mahihirapan ang kanilang ahensya na i-handle yung mga ganitong klase kung ikokontrol nila ang isang sektor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yuse Claire Castro. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. So, sa ngayon po, ang maaari lamang pong gumawa para let's say masuspend ang oil deregulation law, yung provisions doon, tanging Kongreso lamang po ang maaaring magsagawa nito. At Maricel, may panawagan ng ilang transport groups na mag-resign na itong si Secretary Garin. Ano ang sinabi dito ng Malacanang?
Well, hindi naman din nakakagulat yung naging pahayag na yan ng transport groups dahil ramdam na ramdam natin yung frustrations ng mga drivers at ng operators dahil nga sa bigat na itinudulot na pasanin nitong paglobo ng presyo ng langis. Pero alam mo, Jiggy, pinagtanggol ng Malacanang si Energy Secretary Sharon Garin at ang sabi ni Yusek Claire Castro, kung makikita lamang daw sana ng publiko na tutok ang DOE, hindi lamang si Secretary Garin sa problemang ito na halos hindi na raw sila natutulog to ensure daw na masosolusyonan ang issue. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.